Siya si Mr. CEO, may-ari ng isang brand company. Matipuno, gwapo, mayaman, nasa kanya ang lahat. Ngunit ito ay kinatatakutan ng mga nagtatrabaho sa kanya sapagkat siya ay isang perfectionist. Gusto niya lahat ay tama at ayaw niya na may mali. May isa siyang sekretarya na ang sexy at ang ganda. Pero ayaw niya sa tanga-tanga kaya pinabitiw niya ito sa trabaho. Ano ba ito, Ariana? Ang tanga mo talaga. Ito ba ang hinahanap ko ng mga detalye? Sorry po, sir. Akala ko po. Hello, Ruby. Maghanap ka nga ng bagong sekretarya ko? At ayon na nga napatalsik sa trabaho si Ariana. Sa isang club kung saan nag-alak si Ariana kasama ang kanyang mga kaibigan, isang babae naman nasa gilid ng kanilang kabilang table ang mag-isa at problemado na palagi na lang nagtitingin sa kanyang phone. Mga walang kwenta, hampas lupa. Sana matay ka na, mga walang puso. Alak pa. Oy, waiter, halika nga dito at bigyan mo ako ng alak. Yung malakas na alak. Sabi ng isang babaeng pangit at ang buhok nito ay parang walang balak suklayin, mga tagyawat nito at ang laki pa ng eyeglasses niya. Pinuntahan ito ni Ariana. Girl, okay ka lang? Oo, bakit? Sino ka ba? Nagdisko at nagwala nga itong pangit na babae at bigla lang ito nahimatay. Siyempre tinulungan ito ni Ariana at dinala sa kanyang apartment. Nagising bigla itong pangit na babae. Girl, wait. Ano nga name mo? Anyways, may job interview ako ngayon. Akalain mo yung lintik na walang kwentang amo ko dati kahit ano gawin ko ay hindi deserve mga ginagawa ko. Pero na lang mali. Pareho pero mali. Buti na lang itong kaibigan ko kagabi sa club, yung kasama ko nga basta tinulungan niya ako maghanap ng work. And you know, girl, I need to have job kasi nga ayaw kong tumira sa bukid. And papaano na rent and bills ko at saka mga gamit na syempre pang pa-sexy at ganda. Basta anyways, I'm Ariana and you are? Becca. Becca name ko. Teka, ano nangyari sa akin kagabi? Okay, hello Becca. May kape doon na tinapay and if gusto mo nang umalis, make sure na nakalock ang door and naka-off ang lights. Okay, bye. See you around. Pabilisan na sabi ni Ariana. Pero teka lang. Kinamot nga ni Becca ang ulo niya sapagkat nagtataka din siya sa mga pangyayari. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Yung wallet ko. Pinuntahan niya pabalik ang club at doon nga may isang lalaki na tinanong niya kung may nakita ba silang wallet kagabi. Excuse me. Andito kasi ako kagabi tapos yung wallet ko ay nawala. Bigla lang kasi akong nahimatay. Well, miss, i-check ng staff ko later ang CCTV or itatanong ko sa kanila kung meron ba silang nakita. Sabi ng isang matipuno at gwapong lalaki na siya pala ay may-ari ng club. Pero pwede ko ba ngayon Kasi po wala na akong ibang cash at nandun din ang ATM ko. Well, miss, antayin natin ang mga staff ko maya pahapon kasi sila dito mga alas 3. Ano ba yan? Ano ba ginagawa mo dito? Wala ka namang kwentang kausap. Galit na nasabi ni Becca sa lalaki, umalis ito at nagdabog. Nag-iwan nga ng number si Becca sa table ni Ariana sa apartment nito kung sakali may kailangan man si Ariana. At tinawagan nga ni Ariana si Becca. Hello, Becca. Nag-iwan ka pala ng number dito. At you're so lucky, girl. Kasi ang wallet mo ay andito sa baba ng higaan ko. So come on, kunin mo dito sa apartment ko. Naging mag-close nga si Ariana at Becca at itanong ni Ariana if ano trabaho ni Becca. Nag-resign ako sa work ko lately, Arya. Kasi nga nagkaroon ako ng kasintahan sa workplace ko. Which is ayaw ko talaga. Nahulog kasi bigla ang loob ko sa kanya kasi nga every time may presentation kami sa aming mga beauty products. Wait! Beauty products? Lol, hindi halata ha? Asar na banat ni Ariana at nagtawanan lang ang dalawa. Oo na, hindi nga ako kagandahan pero matilino naman ako. Sa mga gawaing pang-office, sisiw lang sa akin yan. Yung mga lang nag-quit ako kasi... kasi broken-hearted ka. Yeah, broken-hearted ka nga, girl. Kaya pala naglalasing ka sa club nung una kitang makita. Binahagi din ni Ariana ang kanyang trabaho dati pero masaya na siya ngayon sa bago niyang trabaho bilang isang beauty consultant.
Alam mo, Bex, mag-apply ka doon sa work ko dati. Secretary, bali mga brand company sila ng mga sikat na apparel. Sabi mo naman kanina ay sisiulan sa'yo ang mga paperworks, di ba? Kaya grab mo na, ang laki din ng sahod kaya nila 45K, no? Monday to Friday lang yung work mo, tapos if may OT, syempre malaki din. Ang gusto mo dito ka muna magstay sa apartment ko? Kasi nga malapit lang ang office dito. So, ano na? Ako bahala sa suotin mo bukas. Tapos yung hair and makeup mo, okay na ako dito, Arya. Pahiram na lang ng damit mo. Makuha yan sila sa talino, hindi sa kagandahan. Ang sabi ni Becca kay Ariana. Ngumiti nga itong si Ariana kay Becca kasi nakita niya ang pagiging interesado nito sa trabaho. Oh, dito na lang ako, Bex, ha? Good luck sa job interview mo. Kaya mo yan. Tsaka, smile lang ng smile, ha? Ang sabi na ni Ariana kay Becca. Nang maghintay nga si Becca sa upuan ng mga ini-interview, ay may biglang lumabas na babae na umiiyak at may narinig siya na malakas at galit na boses sa loob. Hello, Miss Becca? Hi, ako nga pala si Ruby, ang HR head dito. Bale, wala sa mood si boss, kaya please lang, galingan mo sa interview. Ikaw na lang ang huli, wala pa kami nahanap na sekretarya. Kasi ilang araw na din simula na pinaalis ni boss ang dating sekretarya niya. Kaya, ready ka na ba? Napangiti lang itong si Becca na kinakabahan pero alam niya kanyang pinasok na trabaho ay kaya at carry lang niya ito. Teka, Miss Becca. Bakit ho? Bakit ho? Tiningnan ni Ruby si Becca sapagkat okay naman ang suot niya pero ang mukha at buhok lang niya ay baka magagalit at hindi na ito agad kakausapin ng kanyang boss. Wala, sige, samahan na kita sa loob. Nang pumasok na nga sila sa loob ay nakita niya ang lalaki na nakatalikod na nakatingin sa labas na tinitingnan ang mga tao sa ibaba at sasakyan at tiningnan niya ang kanyang billboard na kitang-kita sa kanyang opisina at sabay sabi na, Alam mo ba na ang hirap ng buhay ngayon kahit ano na lang kayod ng mga tao, kanya-kanyang diskarte, pero putya wala bang alam mga nag-a-apply sa trabaho? ang sabi ni Mr. CEO habang nakalikod at dahan-dahan itong lumingon. Napakamot ito sa ulo at tiningnan niya si Becca pababa hanggang pataas. Sino na naman ito, Ruby? Dapat kasi ikaw na lang nag-i-interview, pinaharap mo pa ang isang ugly duckling. Ang sabi ng CEO. Pero binaliwala lang ito ni Ruby ang mga paratang ng CEO. Magandang umaga, Mr. CEO. Ako nga pala si Becca. Real name ko ay Rebecca Mendoza, tubong Mindanao at magaling ako mag-Tagalog. Alam niyo ba, Mr. CEO, na kinatatakutan nila ang mga taga Mindanao, mga Bisaya, kasi nga mga astigin kami. Di kami takot kahit sino pa yan nasa harap namin. Talino at pagiging matatag dala namin dito sa inyong lugar. At kung tingin mo po ay isa akong ugly duckling, at ang tingin ko naman sa iyo ay isang... Habang ang gustong sabihin ni Becca na demonyetong pangit, mabait, matipuno, matalino, at sakto na sakto ka para tanggapin mo ako bilang isang sekretarya. lumapit nga itong si Becca sa CEO at pinigilan niya magsalita ang CEO habang mga daliri ni Becca ay nasa bibig ng CEO. Shh, shh. You have no choice, Mr. CEO, but to hire me. I am the last and only last na dadating dito. Di ba, Ma'am Ruby? At napao naman itong si Ruby. And I know your flaws, Mr. CEO. I know your capabilities and your weakness. Di ka masyadong matalino in terms of presentation. Kaya dito ako by the purpose of our God. Pasigaw na sabi ni Becca. Na maging isa kang anghel naman, paminsan-minsan. Tinulak nga ni Mr. CEO si Becca. The hell? Purpose of what? Andito ka ba para mag-preach sa akin? Galit na sabi ng CEO kay Becca at nagbuntong hininga lang ito. Ay nako, halika nga Ruby at palabasin mo nga yan.
Pinalabas nga si Becca sa opisina ng CEO at nag-usap sina Ruby at ang CEO. Paglabas nga ni Ruby ay andon pa rin si Becca nakaupo at naghintay. Becca, may ipapagawa ako sa iyo ng presentasyon. Dapat bukas ay ma-present mo ito ha sa mga POD. At dapat maganda at catchy at dapat din na mag-ayos ka, magsukulat, mag-makeup ka man. I mean, You mean I'm in? yes, you're in. Napatalon nga ito si Becca at napahinto siya nang biglang lumabas ang Ma'am Ruby, I am ready. Ano po yun ang dapat kong gawin? kinaumagahan nga. Hoy, Ariana, bakit hindi mo ako ginising? Nataranta ito si Becca kasi 5 minutes na lang at malilate na siya sa kanyang presentasyon. Habang humihilik pa nga itong si Ariana, alas 10 na nagsimula ang presentasyon pero sa alas 8 ay nasa opisina na si Becca. Congrats, Becca, napakahusay mo sa presentasyon. Pero, okay ka lang? Ang tanong ni Ruby kay Becca. Yes, Miss Ruby. Alas dos na ako nakatulog kagabi kasi sa paggawa at pag-analyze ng presentasyon ko. Becca, please come to my office. Have a seat. Well, magaling ang presentasyon mo, Miss Becca. Napahanga mo ang lahat, pati na rin ako. Sabi nga ng CEO kay Rebecca, ngunit itong si Becca ay ang tamlay at nakatulog ito habang nagkikwento ang CEO. Napatingin bigla ang CEO habang ang tahimik ng tulog ni Becca ay hinayaan niya. Shh, let her sleep. Ang sabi ng CEO kay Ruby. Umalis nga ang CEO para bumili ng kape at bumili siya din ng kape para kay Becca. Alas 12 nang magising si Becca na may makita siyang kape sa harap niya. Tiningnan niya ang paligid at yumuko at nahihiya ito sa mga pangyayari. It's okay. That's your prize because you never fail. Ikinuwento ni Rebecca ang mga pangyayaring naganap kanina sa opisina kay Ariana. Oy, girl, ingat ka dyan sa kay boss. Madami ang chicks, pero alam mo, mas cute yung isang kapatid niya, yung may-ari ng club kung saan kita nakita. Biglang nagulat at napatayo si Becca sa sinabi ni Ariana. Ano? May-ari ng club? Teka, may picture ka ba? Tiningnan nga nila ito sa phone ni Ariana at laking gulat niya na yung tinarayan niya na lalaki sa club ay kapatid pala ng boss niya. OMG! Naku, lagot. Girl, pinuntahan ko yan kasi kala ko andun yung wallet ko. Basta tinarayan ko yan. Lagot na. Makalipas ang ilang buwan ay nagdiwang nga ang mga pamilyang Del Rosario para sa kanilang quarterly celebration para sa kanilang kumpanya at sa mga tauhan na nagtatrabaho nito. Si Mr. CEO ang tunay na pangalan ay si Ryan Del Rosario. Siya ay may-ari ng DR Apparel na pinakasikat sa bansa at nagkaroon nga siya nito ng Bachelor Award sa mga annual entrepreneurial celebration sa bansa. Si Justin Del Rosario na may-ari ng isang farm resort at si Gabriel Del Rosario ay ang bunso nga nilang kapatid na may-ari ng club. Lahat ay nagtitipon-tipon sa isang malaking selebrasyon sa taon. Samantalang si Becca ay nahuli sa pagdalo ay dumaan ito sa kitchen nga at doon niya nakilala si Teka, miss. Parang naligaw ka ata. Nako, pasensya na po at nagmamadali po ako. Dadalo po ako saan po upuan dito sa DR Apparel? ang tanong ni Becca. Nang lumabas nga si Becca sa function hall ay nagtinginan ang mga tao sa kanya habang si Mr. CEO Ryan na nasa stage at nagsasalita. Psst, huy, Becca, halika dito. Pagkatapos nga ng speech ni Ryan ay pinakilala naman niya nito ang dalawa niyang kapatid na may kanya-kanyang negosyo. Habang selebrasyon ay nagtuloy-tuloy, pumunta nga sa labas si Becca para tawagan at kausapin si Ariana. Hi, Becca. Hello Sir Justin.
Pasensya uli sa mga pangyayari kanina. Kala ko nag-work ka dito. Napatawa lang si Justin sa mga sinasabi ni Becca. Pero tama ka naman, nag-work nga ako dito. By the way, mahilig lang kasi ako sa mga luto-luto. Kaya palagi ako nasa kusina. Ganun po ba, sir? Huwag mo na nga ako tawagin na sir. Just na lang. Nice meeting you. Hinalikan nga ni Justin ang pisngi ni Rebecca at si Becca naman ay kinilig ito. Makalipas ang araw, nagtaka na lang si Ryan kung bakit lagi pumupunta si Justin sa office niya. Oh, Justin, ano sadya mo dito? Parang palagi ka na lang pumupunta dito sa office ko, ha? Dumaan lang ako saglit, bumili ng kape. Sige kuya, I need to go. Tumawag si Manong Roy. Kailangan ako sa farm. Paglabas nga ni Ryan ay nakita niya sa lamesa ni Becca na merong kape doon. Becca? Kaninong kape to? Ayan po, sir. Binigay po yan ni Sir Justin, sir. At dito nga nagsimula ang pagsiselos ni Ryan at lahat ng inuutos niya kay Becca ay palaging naiirita si Ryan. Araw-araw niya itong pinagalitan si Becca. Mga simpleng mali at pinapalaki ni Ryan. Hanggang isang araw, hindi na pumapasok si Becca. Ruby! Ruby! Sir, yes, sir? Kinabahan nga si Ruby kasi alam niya na si Becca ang hanap ng kanyang boss. Ilang araw na wala si Becca, ha? Ano pa, wala ka bang update sa kanya? Sir, tinatawagan ko pero unattended na kasi siya eh. Tinawagan nga ito ni Ryan pero hanggang biglang may sinend na picture si Gabby kay Ryan. Laking galit at gulat niya na si Becca ay nasa farm resort pala ni Justin. Dali-dali niya itong pinuntahan sa resort nila habang umuulan at madilim na ang daan. Nang umabot nga ito sa resort ng kapatid, nakita niya sa labas ng gate basang-basa si Becca at malungkot na natulala. Dali-daling bumaba si Ryan. Niyakap niya si Becca habang ang ulan ay pumpatak ng malakas. Ang mga tibok na puso ni Ryan ay ramdam ito ni Becca at ang mga luha naman ni Becca ay namasdan ni Ryan. Hinatid nga ni Ryan si Becca sa apartment. Ano nangyari? Ay, good evening, Sir Ryan. Ano pong nangyari? Ikinuwento ni Ryan ang mga nangyari sa resort. Si Gabby ay may fiancé na abutan sila pero wala naman daw silang ginawa kundi magkasabay lang sila kumain ng dinner. Bigla itong sinampal si Becca sa fiancé ni Gabby. OMG, that Gabby, I swear to... O sige, alis na ako. Ikaw na bahala kay Becca. Sabihin mo sa kanya pumasok bukas. Sabihin mo puntahan niya ako. Pero hindi pa rin pumasok si Becca at nagbilin ito ng sulat. Yes, Ruby. Sir? Babalik na kasi sa probinsya si Becca. Resignation niya po. Hindi ito binasa ni Ryan. Pinunit niya ito at dali-dali siyang pumunta sa apartment ni Ariana. Ngunit, hindi na niya ito naabutan. Last day lang po umalis si Becca sa kanilang probinsya. Ang pagkakaalam ko po ay somewhere south po yung probinsya nila. Pinahanap nga ni Ryan kay Ruby kung anong address lumaki itong si Becca at nakita nga nila ito sa birth certificate ni Becca. Pumunta tong si Ryan sa South Region ng Mindanao at dito nga sa isang bukid nakita niya ang isang babae na nakatalikod. Pinuntahan niya ang babae at niyakap. Sorry, Becca. Sorry sa masamang ugali na pinapakita ko. Pasensya na sa kapatid ko kung nasaktan ka man. Sana hindi siguro umaabot yon kung ipinahawati ko lang sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Nagtaka ang babae at napalingon siya kay Ryan at bigla itong tinulak si Ryan. Teka, Becca? Becca po, as in si Rebecca? Ayun o yung insan ko, namimitas na mangga, hindi pa ako si Rebecca po. Habang namimitas nga ng mangga si Becca ay bigla itong nadulas.
Habang ang oras ay siya lang ang naririnig sa paligid at parang ito ay huminto nang bigla lang ito sinalo ni Ryan. Habang nakasalunga si Ryan nito ay biglang namutla itong si Becca at parang yung pagkahulog niya ay naging magaan bigla ang kanyang loob nito. Napabigla nga ito si Becca at dali-dali tong umalis at nataranta ito at hindi ito pinansin si Ryan. Pero hinila ito ni Ryan at bigla itong hinalikan si Becca. Sinampal ito ni Becca at napasabi na, Puta, ano? Gano'n na lang yon. Sasaktan mo ako tapos ito pupunta ka dito para gawin mo ang gusto mo? Teka lang Becca, bakit ka ba galit? Eto na naman, di ba walang tayo? Ganyan ba kayo magkakapatid? At eto naman ako, ang dali-daling lang magpablako sa mga gaya nyo. Porket ang gagwapo at ang lakas na dating nyo, marunong na kayo magpasakit ng damdamin? tiningnan lang ito ni Ryan na para bang nangungusap ang kanyang mga mata na ayaw na niya magsalita at ipakita lang kung ano ang nararamdaman niya kay Becca. Kinuha nga niya ang kamay ni Becca at nilagay sa kanyang dibdib. Becca, Rebecca Mendoza. Di ba ako lang, Becca? Pwede ba? Pwede ba kitang maging kasintahan? Palumanay na sabi ni Ryan habang ito ay nakaluhod. Ang panahon ay bigla nga lang umulan ng malakas at napatakbo sila sa isang kubo kung saan ang gabi ay nag-aamoy ng pag-ibigan ng dalawa. Lumapit ng dandahan si Ryan sa mga mukha ni Becca. Hinawakan niya marahan ang buhok at mukha nito at nang palapit na ang kanilang mga labi at hindi ito mapigilan ni Becca ay siya rin napahalik kay Mr. CEO Ryan. At dito nagtatapos ang kwentong Hate or Love.